Makikita ninyo mga kapatid sa social media na ipinapakita ng Iran ang kanilang underground missile bases. Doon nakalagay yung kanilang mga missile, doon nakalagay yung kanilang mga drone. Ngayon ayon sa report mga kapatid, 13 Iranian underground missile bases tinarget at pinomba nitong Amerika. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Meron tayong pag-uusapang balita ngayon mga kapatid, no? US Senate bumoto pabor sa pagpapatuloy ni Trump sa pag-atake sa Iran. So bumoto sila mga kapatid at sinusuportahan nila si US President Trump na ipagpatuloy ang pagbomba dito sa Iran. Pero sabi rito sa balita, hindi pinaboran ng mayorya ng United States Congress ang resolusyon na naglalayong pigilan si US President Donald Trump sa paggamit ng resources ng Amerika sa giyera kontra Iran. Okay? Majority mga kapatid, hindi nila pinaboran ang resolusyon na awatin si Trump. Ibig sabihin, suportado nila. Pabor sila na, sige, Trump, bombayin mo lang itong Iran. So yan ang nangyari mga kapatid. Ngayon, ito pa. 13 Iranian. Ito ay mula sa ABC News ha mga tol. ABC News. Hindi yan galing sa News React PH. Okay, hindi tayo nag-imbento niyan mga tol. Ito ay galing sa ABC News. Sabing ganon, 13 Iranian underground missile bases struck by US Israeli airstrikes. So samahan ninyo ako mga kapatid, pag-usapan natin itong mga balitang to. Unahin muna natin dito sa ABC News. Reporting on what the U.S. has targeted underground in Iran. Martha Raddatz in the region as well. Tonight, the U.S. and Israel pummeling Iranian missile bases deep underground. ABC News verifying that 13 of the underground facilities have been damaged or destroyed. Nako, eto ang sabi sa report mga tol. 13 underground facilities damaged or destroyed. No? Yun na sabi mga tol ha. Baka sabihin na naman ninyo, binabaliktad natin. Eh yun nga yung sinabi, di ba? Pinapakinggan naman natin eh. Pare-pareho naman tayo nakikinig eh. That 13 of the underground facilities have been damaged or destroyed. The Israeli Army Chief of Staff claiming 60% of the launchers have now been taken out. But for American taxpayers, it's coming with a steep price tag. Oo, mahal yun mga tol. Sobrang mahal nun. American taxpayer ang nagbabayad niyan. One estimate by the Center for Strategic and International Studies, a bipartisan think tank, puts the cost at $3.7 billion for the first 100 hours alone. Grabe. Sa unang 100 hours, 6 na araw, 5 araw mga tol, 4 na araw, di ba? $3.7 billion na ang nagastos. Imagine that mga tol. Di ba? Imagine. That's more than $891 million per day. The Pentagon's top policy official, however, unable or unwilling to put a price tag on the war when pressed by members of Congress. Okay, and what about cost? Can you say how much this will cost the American people? I'll get back to you, ma'am. I can't give you an answer at this point. Naisip ko lang mga tol na sa mundong to, napakarami ng nagugutom, napakarami ng nahihirapan, napakarami ng walang tahanan, diba? Doon nga lang sa Haiti mga tol, sa Haiti, napakaswerte natin at hindi tayo pinanganak doon. Diba? Kumakain sila doon ng tinatawag na mud cookie. At tinawag na mud cookie kasi yon mga kapatid ay gawa sa putik. Panglaman lang ng tiyan. Yung putik, lalagyan nila mga kapatid ng konting langis, ng konting asin, panglaman na ng tiyan yun. Alam natin mga tol, walang kahit na anong sustansya yun. Putik yun, literal putik. Pero wala, kailangan nilang kumain ng putik para mabuhay, para makasurvive. Imagine that mga tol. Ngayon yung ginagastos mga tol dito sa gera, That's more than $891.4 million per day. Diba? Ni-imagine ko mga tol kung ang mga tao lang sana, kung yung mga leader lang sana ng mga bansa nag-iisip ng tama,
iniiwan na lang yung ego nila at magkasundo na lang, magkaisa na lang para paunlarin sana ang ating daigdig. Yung mga ganito klaseng kalaking halaga is makakatulong para dun sa mga taong talagang kapuspalad. Pero wala. Eto nangyayari mga kapatid. Saka may magagawa ba tayo rito? 'Di ba? Kristiyano ka naman, 'di ba? Ewan ko kung may nanonood sa ating dito hindi Kristiyano, kung babasahin naman natin ang nakasulat sa banal na kasulatan, ito talaga yung mangyayari pagdating ng panahon o pagdating ng araw na malapit na o palatandaan na malapit na ang pagparito ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Nakasulat yan eh. Sabi nga hindi na tayo kailangan magulat eh. Bagamat hindi pa to ang wakas, pero ito yung mga palatandaan na nalalapit na ang wakas. Yun ang sabi sa Bible mga tol. Kung questionin mo ko, di search mo na lang. Diba? $1 million per day. The Pentagon's top policy official, however, unable or unwilling to put a price tag on the war when pressed by members of Congress. Okay, and what about cost? Can you say how much this will cost the American people? I'll get back to you, ma'am. I can't give you an answer at this point. But even though costly, late today, the Pentagon making the case that it's working, and there has been a major drop in retaliatory strikes by Iran. Ballistic missile attacks have decreased by 90% since 90% na mga tol, yung decrease ng Iran. Sa unang bugso, napakaraming pinakawalan ng Iran na missile. Pero sabi nga ganun, dahil nga pinasabog na ng Amerika at saka ng Israel yung mga underground bases nitong Iran, is bumagsak sa 90%. Kumbaga sa 100, kung dati nagpapakawala ka ng 100, ngayon 10 na lang ang pinapakawalan mo. Ganon ang pag-decrease o pagbaba ng missile launch na ginagawa ngayon ng Iran. Strikes by Iran. ballistic missile attacks have decreased by 90% since day one. Drone attacks have decreased by 83% since day one. 6 American soldiers have been killed so far in this war, including 2 just identified, 45-year-old Major Jeffrey O'Brien from Iowa and 54-year-old Chief Warrant Officer 3 Robert Marzan from California. They were killed in a drone strike at a tactical operations center in Kuwait. And David, those strikes on Iranian missile facilities are expected to intensify tonight. David? Martha Raddatz live in Jerusalem. Ay naku po. O eto mga kapatid, hindi pa talaga matitigil to kasi nga sinuportahan o pinaburan ng US Senate, yung Senado nila, ang pagpapatuloy ng pag-atake ng Amerika rito sa Iran. Ito panoorin natin mula rito sa UNTV News. On this, the yeas are 47, the nays are 53. The motion to discharge is not approved. Nanaig ang suporta ng US Congress sa kampanya ni US President Donald Trump laban sa Iran. Sa botong 53 versus 47, hindi umusad ang resolusyon na naglalayong pahintuin ang airstrikes at idaan sa Kongreso ang desisyon sa pagresolba ng kaguluhan. Kanya-kanya namang pahayag ng pagtutol ang ilang mambabatas. There's news breaking today that the Trump administration is going to ask Congress for emergency funding for the Iran war. We are not going to give this president one additional dime for a war that no American wants, that is going to get scores of Americans killed. There is no clear objective or end game that is not worth American lives. Ang naturang War Power Resolution ay isang hakbang ng mga Democrats at ilang Republicans na ibalik sa US Congress ang responsibilidad at desisyon sa pagdedeklara ng giyera alinsunod sa isinasaad ng US Constitution. Ayaw ng Democrats. Si Trump, alam ko Republican to eh. This unnecessary attack is a clear violation of the Constitution. The Constitution gave the power to decide on war or peace to Congress so that no president could act as a king. This is all about is Congress insisting that we have a say in this war of choice that our madman president has launched. Magugunita na nagsimula ang pag-atake ng US at Israel sa Iran sa pamamagitan lamang ng unilateral decision ni Trump. Subalit ayon sa taga-suporta ni Trump sa US Congress, legal ang ginawa nito at nasa kapangyarihan niya bilang Commander-in-Chief na protektahan ang bansa kahit pa mag-utos ito ng limited airstrikes. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang amin. So yun na nga mga tol, no? Suportado si Trump ng
US Senate, mas marami, 53 laban sa 47 mga tol. So ibig sabihin lang is magpapatuloy. At sabi nga gano'n ni Trump, di ba? Ito'y posibleng tumagal ng 4 hanggang 5 linggo. Ano ang inyong masasabi tungkol dito mga tol? Pwede kayo magbigay ng inyong komento sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.